may pagsisikap at tiyaga. May determinasyon. Magandang araw mga kaibigan. Ako nga pala si Marcelo Dimbalya. Welcome sa aking video. Ngayon, alam naman natin na ang mga Pilipino ay umihilig pagdating sa business. Yung mga bakery, computer shop, at ng kahit ano pa. Gaya na lang ng sa likod ko. Halimbawa, piggery o kaya baboyan. Tara, pag-usapan natin ito ang business, how it works. Ang piggery or baboyan ay isa sa mga pagkain or source ng meat ng Pilipinas na sinasabi ay kinukonsumo na mahigit 60% ng mga Pilipino. Maraming mga hamon at mga pagsubok ang maaaring mangyari sa mga gusto magsimula ng baboyan. Isa ay ang lote, yung paglalagyan o kulungan ng mga baboy, financial at dapat masusing pagpaplano ang lahat. Taong 2015, nagsimula ang family konsumo na magtayo ng baboyan. Nagsumikap na makakuha at mapalago ito, ngunit sa di inaasahang mga pagkakataon ay hindi sila napalad. Ngunit sila ay patuloy pa rin na nagporsige at nagsumikap kahit konti lang ang kita nila. Hindi sila nawalan ng pag-asa hanggang sa nakapagtayo sila ng malaki na mga kulungan ng mga baboy. Hanggang sa unti-unti, sila ay nakapagparami at nakapawi-bawi pa rin sa mga gastusin. Minsan, hindi napupunta ang mga kita pabalik sa investment sa mga baboy, ngunit ito ay napupunta sa iba. Nagkakaroon man sila ng utang na wala ng pag-asa, ngunit sa kabila ng mga challenges sa buhay, patuloy at unti-unti silang umangaang. Bago ang lahat, bago ka magtayo ng kulungan o baboyan, ito ang iyong isaalang-alang. Kumuha ka muna ng permit sa barangay. Pangalawa, alamin ang tamang distansya sa bahay at mga kapitbahay na maaaring maapektuhan sa amoy at magreklamo. At ang panghuli, maglaan ng maraming pera. Okay ng sobrang pera kaysa kulang. Magkano naman ang investment sa lupa? Sa paggawa ng kulungan ay nakalikom sila at inabot ng 30,000 kasama ang lahat ng kagamitan gaya ng semento, hollow blocks, lupa, labor at iba pa. Maliit pa lang yan, paano na lang kung malaki? Okay lang yan, it's a good start. Ngayon, naapat ang seksyon ng kulungan, ito raw ay nag-abot na ng 200,000. Ang isang biik na maliit kung bibili ka ay nagkakahalaga ito ng 3,500. Kaya, pag-isipan mo kung ilan ang iyong papalakihin. Sa feeds naman at ipapakain sa mga biik at mga baboy, ay ang kalahating sako ng pre-starter ay nagkakahalaga ito ng 1,450. Sa starter naman ay 1,910. At ang dalawang grower, nagkakahalaga ito ng 1,830. Kasama ang mga vitamins per piglets, ito ay nagkakahalaga ng 500 kasama ang injection. Sa pagbili naman, per kilo live weight, 90 per kilo kasi dati 2,500 ang isang anihin noong 2018. Mura pa noon ang bintahan if 80 kilos. Ngayon, kapag bibilhin mo na ang isang baboy, ito ay nasa 3,500 na. Magkano naman ang magagastos sa maintenance at kailangan ng mga baboy? Pangkalahatang gastusin, doble kasi marami na ang mga baboy. Pre-starter, 2,900. Starter,
3,820, grower 3,660, vitamins per piglets, kasali ang injection 1,500, plus expenses gaya ng mga tubig at iba pa, mabot ito ng 3,000 pesos. Total expenses ay 14,880. Ngayon, kung bibilhin mo ang 8 baboy, tag 80 kilos at 240 ang bintahan ng at presyo ng baboy per kilo, ito ay aabot ng 153,600. Minus, yung mga gastusin ay kikita ka ng 138,720. Yan ay kung 8 na baboy ang naibenta mo. Maaari pa rin magbago ang income na makukuha mo. Madaling salita, walang madaling proseso upang makamit ang iyong mga pangarap. Kailangan mo ng tiyaga at sipag upang makamit ito. Gaya na lang na dito, tumbok lang, magtulong sa isa. Ngayon, ay marami na. Ikaw, Tol, kamusta? Kamusta ang buhay-buhay? Ano kaya yung plano mo? Ako nga pala si Martin Sodil Valle. Ito ang business, how it works. Lamdag na